At nagbabalik po ang Pep Talk Body Special. Kanina po, iniwan natin si Aljur ng tanong na, kamusta na nga pala sila ng father ni Kylie Padilla na si Mr. Robin Padilla, Aljur? Nagpapasalamat naman po ako dahil bilang isang... basta ako nagpapasalamat at bilang isang ama. Alam naman po. Maayos naman kayo. All respect po talaga kay Mr. Robin Padilla. Kay Tito Robin na nga po ang tawag ko sa kanya. Ano po, nagpapasalamat po ako dahil sobrang understanding na ama. Alam ko po kasi na... Kailangan ba ng tubig? Medyo kabado kayo. Sa totoo lang naman po kasi, alam ko po talaga na mali po talaga. Lalo-lalo na sa reliyon nila. Pero nung birthday ni Kylie, di ba nagpunta ka pa sa kanila? Mukhang okay naman, mukhang comfortable ka na? Yung gaya nga sinasabi ko kanina, tutuloy ko lang. Mali naman po talaga sa reliyon nila. Nasabi naman po sa akin, nabanggit naman po. At kahit kanino naman tanong. Pero ang pinanggagalingan ko lang po kasi, kaya po ako nandito ngayon. At nandiyan pa rin po kami ni Kylie. Ang katwiran ko lang, kasi pare-pares na naman po tayong pinanganak na tao. At hindi ko naman po talaga sinasadya. Hindi rin naman po sinasadya ni Kylie na mahulog kami sa isa't isa. At hindi naman po kami yung, kumbaga yung talagang nahulog po ako. Talagang nahulog din po siya sa akin. Nagmahalan po talaga kami. At yun po yung pinanggagalingan ko. Na kahit anong mga reliyon man yan, pag nagmahal po talaga kayo, mahirap po talaga pigilan. Diba? Diyos ko, sino bang kasangga ko? Yun lang. Kaya nga, Robin, kasi pag-ibig yun eh. Amor eh. Tinutulungan na kita. Opo, yun. Kapatid. And si Kylie na rin po naman ang nagsabi. At na sobrang napaflatter ako at kinatutuwa ako. Pinaglalaban po niya na nanggagaling sa kanya. Kaya ako rin naman po, pinaglalaban ko rin naman po talaga. At lalo ko lang kinatuwa kasi pinaglalaban po namin dalawa. Yun. Di ba nakakakilig yun na pareho nyo pinaglalaban yung pag-ibig nyo? Love conquers all na lang yan, di ba? Pag ano. Opo, parang yan. Ay, okay. Okay, yung susunod na tanong, Aljur, kasi sa network, 3 daw kayong ginagroom ngayon to be the next hottest male actors. Si Rocco Nasina daw, susunod na Dennis Trillo, tapos si Alden Richards ang susunod na Ding Dong Dantes. Ikaw daw ang susunod na Richard Gutierrez. And considering na parang dati nagka-issue ata kayo, okay lang ba sa'yo yun? May reaction ka ba dito? Ikaw daw sinasabing the next Richard Gutierrez ng GMA. Talaga? Teka lang. At natawa siya. Napayuko. At napayuko. Namula. At nagganon ng palad. Seryoso nga kayo? Hindi, yun kasi ang sinasabi. Ganun ba? Salamat. Top leading man. At least, di ba? Richard Gutierrez po yun. All respect. Respect. Ano sinabi mo kanina? Salamat. Pero ano kasi, nandiyan naman po, hindi naman po makakarating yan sa kinakatayuan niya kung hindi niya po pinaghirapan. Ano na po? Ako, mas pipiliin ko ng... Compliment yun sa akin. Thank you po. Pero... Okay pa rin na mas maging Aljur Abrenica. Gusto ko pong gumawa ng sarili kong pangalan. At so nakikita ko naman malayo po ako sa kanya. There was a time na minamaliit ka noon nung mga tao, nung nagsisimula ka lang. So ngayon na bumabandera ka na, anong masasabi mo ngayon dun sa mga nang mamaliit sa'yo? Naalala ko lahat. Well, siguro yung mga may nasasabi sa atin nun, malaki po silang factor na kung nasaan man ako ngayon. Kung bakit ka nagsumikap? Opo, well, even before na, mas naging driven ka? Oo mas naging drive ko yun, yung mga sinabi nila sa akin. Siyempre, sa kanila, from them, tinitake ko yun as sa challenge kasi sa kanila mo magagaling yung mga critics Sa kanila manggagaling lahat ng pagkukulang mo sa industriya na ito. Tulad ng sinabi nilang
wooden acting ako, na wala akong dating sa pag-arte, is mas nag-drive ko yung sarili ko na mas pagbutihan pa. Lalo na, isa pa yung sa katawan eh. Hinihilera po ako noon before, kina Dennis Trillo, Ding Dong Dante, sinasabi nila na patpatin ako, na payat naman ako, mukha akong... Patpatin na ba ngayon? Hindi, before. Okay. Naging drive ko rin po yun ang paganda ng katawan. So, ang masasabi ko lang po sa kanila is, thank you. Thank you talaga. At sana, kung nasan po ako ngayon, isa po kayo malaking dahilan. Salamat po. Ayun. Hindi ka nagtanim ng galit sa kanila or anything? Medyo. Medyo. Dahil, siyempre, bata po. Wala po akong alam nun eh. Pero ngayon, sa mundo po pala natin, mas habang tumatagal, mas marami po akong natututunan. Lalo na sa network ng Gemini. Okay na kayo pag nagkikita kayo sa daan? Makakausap ko po sila. At ako po kasi diretso po akong tao eh. Hindi po ako nagpapaligoy-ligoy eh. Tatanungin ko po sila talaga, anong problema mo sa akin? Anong problema? Ayun, very naman po sila. Hindi naman po nila ako sinasabay. Kumbaga, mababait pa po sila, sasabihin nila sa akin, ito anak, ang problema sa'yo, ganyan-ganyan, kulang ka sa ganito, kaya ako nasabi yun. Mababait naman po ang mga tinetake mo as a positive, yun, para mag-improve ka pa lalo. Lahat na nagkikritik po sa akin, magandang example, si Tito Alfie Lorenzo. Talagang tinitira po nila ako. Pero, nung tinanong ko po siya, iba po sila sa personal kaysa sa mga sinusunod nila. Kapampangan din yun, di ba? Opo, kapabayan ko po yun. Iba, yun yung gusto ko lang sabihin sa mga kritiko, na mababait po sila pag sa personal. Yun ay lang naman yan. Kritik nga na nasa news na lumalabas. Pero alam ko naman na sa loob naman, may konti pagmamahal din yan na concern lang. Yun nga, yung salita, concern lang din yun. Aljur, syempre yan, marami ka ng achievements, malayo na ang narating mo. Pero ba sa tingin mo, sa punto ng career mo, may pagbabago ba sa'yo? Kasi parang may nagsasabing yumabang or nagkakaroon ka daw ng attitude problem or nagkaroon ka ng attitude problem. Totoo ba to? Talaga? Sabi lang. Doon sa isang episode na magpakailanman, nag-macho dancing ka na ron, hinihingi ng audience, saka ng pep talk, na mag-gentleman ka naman daw. Alam mo yun ba yung gentleman? Kung sasabayan mo. Sabi mo! Sinabi ko mo!